Siya po beloved selected wire mahal. Tayo po ay tumayo mahal. Ito po ating ibigay magkataon sa pagdala sa salita ng Diyos sa ating beloved ordained preacher, Kuya Ade Villar. Palagpagan ng mahal na Panginoon. God bless you, beloved preacher Jerry Galgo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yung busog na praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Itaas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, nagilang Diyos, ang manang sa matamis, Panginoon Jesus, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Na pinarating mo kami na maluhati dito sa dako ng CDO, galing sa ibang mga lugar, station. Thank you so much, Lord. You're always protecting us wherever we are. Wherever we go, Lord, thank you so much for the sweet holy presence. The anoint, Panginoon, the service tonight, from joyful, from the start until now, we feel the holy presence, my God, especially the song of the choir. Thank you so much right now, in the name of Jesus, in the first prayer of the beloved parents and the Lord, anoint me, God, Lord, without you, I can nothing, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So, first of all, highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, our Savior, give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and always remember and treasure, and remembering their blessed preaching and teaching. Of our dearly beloved noble pastor, Wes Almida, and beloved assistant pastor, Lina Comon Almida, and greetings to the whole blessed Almida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers. To all of you, my dear brothers in Christ, at sa lahat po ng mga webcast viewer natin throughout the world. Palakpakan natin ang Panginoon at sa ating mahal ng mga bisita. Amen ba? Sinong pinagpapala? Sumigaw ng malakas sa praise the Lord. Mga minamahal, lahat po tayo pinagpapala. Basta anak ka ng Diyos, hindi pwede hindi ka pinagpala. Dahil pag-usapan natin yung pagpapala, the blessing, hindi lamang financial, hindi lamang material, kundi first of all, spiritual blessing. Amen? Physical blessing. Importante na maligaya tayo, nagpatuloy tayo paglingkod, napayapa tayo, dito pa rin tayo sa kamay ng Panginoon, pinangawakan tayo kahit maraming trials, maraming pagsubok sa buhay natin. Still, the Lord teach us to become humble, to become lowly in service, in serving Him. Kaya pinagpala tayo. Napakalayo natin narating, ang Diyos kasama pa rin natin dahil totoong pangako niya. Sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee, or nor fail thee. I will go before you and I always there. Kaya samahan tayo, paunahan tayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya sa tuloy-tuloy namin yung mga anniversary crusade, wala kami pahinga. Kasi trabaho naman talaga namin ng mga gagawa yan. Salos buong buwan, mga minamahal, tuloy-tuloy, no? From August 3 sa Tandag kami, August 10 sa Barubo, August 17 sa Pagadian. Kaya ngayon, doon kami sa August 22, sa Visayas po tayo, mami na mahal. Bisita natin ang ating dalawang outstation doon sa dako ng Pirares, Sara, Iloilo. Yung ating chapel doon ay patapos na sa habag at tawa ng Diyos, sa dalangin ng beloved parents in the Lord. Kaya nagkakatuwa. Amen. Katuwa yung ating mga kapatiran doon na nabibisita, na mainit sila. Mga minamahal, lingkod sa ating mga kapwa manggagawa doon. Mga minamahal, talagang mga manggagawa natin doon, galing dito eh. Iba, mga outsider lang na choir member, naging worker doon sa dako ng Sara. Tuturuan pa natin sila. Katulad may sa tayong outside na choir member doon, naging worker na eh. Noon, umawit na sa choir. Ngayon, song leader na, testimony leader na, MC na. Pinapahawak pa namin ng financial, pero maraming minakurik natin para matuturuan. Ganoon naman talaga paglingkod natin. Dahil sa umpisa, wala namang perfecto.
Walang marunong, walang magaling. Kaya sa bawat failure natin, sa bawat pagkakamali, andyan ang Panginoon nagtutuwid, nagtuturo sa atin. Pasalamatan po natin yan. Dahil bakit? The Lord always mindful unto us and give us favor to us. Nalaala talagi tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mawala tayo sa Kanya. Kaya sabi nga sa choir member doon, sabi ko noon, choir member ka lang pinagpapala ka na. Ngayon, nag-MC ka na. Wala nang iba. Stimu leader ka na. Pagdating namin doon, hindi ko na nakita sa choir. Miyerkules, Biyernes, hindi nag-umawit. Nagbarong-barong na. Sabi ko, Brad, isang pagpapala, gamitin ka ng Diyos. Kung lalo kang magpakumbaba. For the first time, on the first place, tinawag ka maging choir member. So, tumatayo ka dyan as a choir, dahil maliit ang choir doon, dapat, ngayon, gipromote ka ng Panginoon. Blessing po yun. Naging MC ka na, baga hindi tayo marunong. Naging testimo leader. So, hindi ibig sabihin na testimo leader ka na MC, hindi ka naawit sa choir. So, parang you put yourself on high. Dapat kung saan ka tinawag ng Diyos, kahit inangat ka na, prinumot ka na still, babalik ka pa rin doon kung saan ka nag-umpisa. Dahil doon ka tinawag ng Diyos, step by step, moving forward and moving higher. Kaya lalo ka pagpapalain. Pagdating ng panahon, preacher ka na. Amen. So hindi basta-basta na pagpapala. Kaya you must stay humble. Pagkumbaba ka pa rin, sunod-sunuran ka lang. Ayaw pag supak-supak. Eh, minsan pag ang tao may pride na, ayaw na sumunod. Amen. Ay, magluto ka. Sila na lang. Siyempre, testimo leader na Amen. Ikaw mag-drive doon, sila na lang. Mga minamahal, if you oppose the authority, that is pride. Amen? Dapat, yes na yes ka lang para lalo kay angat, itaas, pagpapalain ng Diyos. Sabi ng James 4:6, the Lord give it more grace to the humble. The Lord give it more grace to the humble. The Lord resisted the proud. Sukla ng Diyos, sawatain ng Diyos, yung nagmamayabang. Ngunit, yung nagpapakumbaba, napakaraming grasya ibigay ng Diyos. James 4:6, kindly pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, ang talata ay 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, dadapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Palakpakan natin. Sumasalansang, sinasaway ng Diyos yung mga palalo, yung nagmamataas, nagmamayabang. Ngunit, marami siyang grasya bigay sa marunong sumunod at magpakumbaba. Amen ba? Sabi ako, Kuya, salamat po sa mga palaala. Ang aming panday doon, karpintiro, masba ng aking pamangkin, grabe kalasinggiro. Pagkatapos panday, wala kami makuha ibang karpintiro Pagkatapos karpintiro, doon sa likod, niyaya itong kapitbahay na may-ari ng lupa, bautismado rin pero mga baguhan pa. Doon, nagtago doon ng isang, pagdating doon, ganun na ng mata. Sabi ko kay Brother Hindre, bautismo yun na. Nagbabautismo. Nadabautismo, umiyak. Patuloy. Minsan, nagsasanto lang, nagsushort. Binigyan namin ng pera ko. Bili kayo na sa ukay-ukay. Yung asawa yung pabautismo ka na rin para maligtas kayo mag-asawa. Sabi ako, nakita ko si Rule pag-abot sa bahay. Hindi na tahimik na siya. Tapos, hindi na kara-kara mag-inom. Parang nagbago yung asawa ko. Sabi ko, ang Diyos pala tayo na buhay, nagbabago, dahan-dahan. Amen? Amen? So, tumadagdag siya ng kaluluwa. Doon naman sa Punta Vidra, doon kami nag-Sunday. Natuwa ay mga kapatiran. Ngayon, yung bahay ni upahan natin doon, pumuki yung may-ari, 5 years contract o 7 years contract. Then ang harapan,
malaki. Doon tayo magpagawa. Baka next week, mag-start na po tayo patayo ng chapel naman doon sa Pontevedra, Capiz, sa Bagatawa ng Diyos, maminamahal. Yung may-ari ng bahay doon, mga kapatid niya abroad siyang iniwan doon. Grabe ka, alcoholic. Hindi makainom. Nanginginig. Nang doon kami, sabi ko, Brad, pabautismo ka na. Para pagpapalain ka, malis mga demonyo to sa tahanan nyo. Yan, handa ka na ba? Yan, kahapon pa ko handa, Brad. Walang malayong dagat, may bram doon na blow, puno ng tubig. Nagulat kami, bigla nagbihis ng pantalon, nagbihis ng robe. Umakyat sa bangko. Bumaba doon sa drum, basta punong-punong drum, nag-awas, barang may tsunami. Malaking tao. Sige, pag gano'n na gano'n niya, hindi man magkasya yung ulo sa ilalim ng drum, kaya matangkad siya. Ituin mo, gano'n niya. Gano'n pa rin. Sinubsob ko pag bautismo, basta binilit ko. Alam mo, pag after baptismo, pag tayo niya, sabi niya, nakainom pala ng tubig. Pero sabi niya, Brad, may katarak ako Lumiwanag yung paningin ko ng langit. Grabe ang Panginoon. Sabi ko, ang Diyos buhay. Tingnan mo, nakita mo himala. Pag bautismo mo pa lang, pinimala, nakakita, lumiwanag yung paningin. Patuloy ka. Umiyak siya. Iyak na iyak. Because sabihin mong kapatid mo sa abroad, huwag na siya magpa-open ito ng malaki ng 6,000. Sabihin mo 5,000 lang. Tawagan ko mamaya. 5,000 na lang, kay totoo pa lang Diyos sa Diyos mo kasi. Grabe. Umiyak ako. So ang buhay na Diyos natin, buhay at makapangyarihan. Sino hindi maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Diyos natin, buhay, banal, siya ay Espiritu. Wala ibang sasambahin tayo, ang Diyos lang sa langit. Ngayon, ipangaral ko sa inyo para magkaroon kami ng wisdom. Bukas, piyesta dito sa Cagayan de Oro, baka ang lahat sa inyo mamista. Amen. Amen. Mas maganda pang piyesta, maraming tanawin. So, mga minamahal, sabi ng Biblia, God forbid the pest. Pinagbabawal ng Diyos ang mga kapistahan. Ngayon, ang tanong sa Biblia ba yan? So, mga minamahal, mabasa natin sa Biblia kung bakit pinagbabawal natin ang Diyos. Dahil yung mga piyesta, mga new moons, mga appointed pest, ay hindi po yan inaalay sa Diyos na buhay. Inaalay yan sa mga Diyos-Diyos. Kung bakit tinawag siyang Diyos-Diyos? Dahil ang totoong Diyos sa langit, capital D-I-O-S, Diyos is supreme being, creator of the universe. Diyos yung makapangyarihan. Yan ang Diyos nagbago sa ating buhay, nagpagaling sa ating karamdaman. Ngunit pag ikaw sumamba sa Diyos kayo makikita. Dahil ang Diyos natin sa langit is omnipotent, omnipresence, omniscient. Hindi mo siya makikita, He's everywhere at all times, at He's all powerful. Ngayon, kung magsamba ka sa Diyos kayo makikita, hindi po totoong Diyos yan. Amen. Dahil ang Diyos sa langit, hindi po makikita, Espiritu po siya. Tulad dito, nagpupuri tayo, daig natin ang Diyos, maminal dito sa mangkwar, kikilos ang presensya. Bumababa ang banal ng Espiritu, kaya ang Diyos mismo Espiritu. Sinasamba natin siya sa Espiritu o sa katotohanan. Kaya umiyak sila, nanginginig doon sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu. Dahil sabi ng Biblia, the Holy Spirit is power. Power. So hindi natin pwede balitan siya ng sasambay natin ng mga Diyos na makikita. Kaya pag makita mo ang Diyos na makikita mo, hindi po totoong Diyos yan. Kaya ang tawag niyan, Diyos, Diyos. Para sa truck ba, hindi totoong truck, tarak-tarak. Amen. Dua-duaan. May auto-auto, auto-auto lang, hindi totoong auto. Yung auto malaki. Amen. So, huwag kayong masakitan. Yun talaga ang reality. Nasa Biblia po yun. Kaya sabi dito, isn't a direct Bible verse, but the paraphrase, ibig sabihin ng tamang kahulugan, ay reflecting, nagpapahayag sa atin ng warningan tayo ng Diyos, na don't participating a certain pest or pest that lack sabi na proper heart. Sabi niyo, warningan tayo ng ating Panginoon nga hindi tayo pwede mag-participate. Amen ba? Ano bang participate? Muintra, di ba? No? Not participating a certain pesta
or faith that lack proper heart. Kulang sa tamang puso sa pag-celebrate ng piyesta. Kasi pag sabi yung piyesta, feast, ang tawag niya sa Old Testament, the feast of tabernacle, the feast of the living bread, yun ay kapistahan ng mga Israelita nga sila po'y nagsalya, nagsaya, nagpasalamat sila sa Diyos with a proper heart. Tamang taos-puso nga pagpasalamat, pagsamba, nagtuwaan sila. That's why he bring meat, he bring food, kumakain sila salo-salo. Sa ating ngayong kapistahan, iba. Inuman, sayawan, lahat na lang. Sanlibutan, pinaprosesyo natin, iikot natin yung mga Diyos. Yun munang gipurbid ng Diyos. Inayaw ng ating Panginoon. Kaya nagdapat ng piyesta sa proper puso natin ng pagpasalamat, katuwaan, kagalakan sa ating manang Panginoon. Nga tayo linigtas ng ating hindi po sa mga Diyos-Diyos. Kaya pinurbid ng Panginoon, binawal. Palakpakan natin ang Diyos. Jeremiah chapter 16 verse 8. The book of Jeremiah chapter 16 verse 8. Praise the Lord. Sa aklat ng Jeremias, kabanata 16, ang talata ay 8. At huwag kang papasok sa bahay na anyayahan upang maupong kasalo nila na kumain at uminom. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Base bukas may mag-anyaya sa inyo, mag-invite. Pare, diri ka lang maniud to. Ya? Kay pista. Amen? Pista ni Senior San Agustin. Anong sabi ng Biblia? At huwag kayong papasok sa bahay na nag-imbitasyon, anyayahan upang maupong kasalo nila na kumain at uminom. Amen. Pag pumunta ka doon, nako, baka hindi ka na makatayo sa lamisa. Magalit ang Diyos. Pinagbabawat. At huwag kang papasok sa bahay. May nag-invite sa iyo, huwag kang papasok sa bahay. Mabuti, pumasok ka lang sa mall, malamig pa. Kumain ka lang doon sa kantinila. Isa ka buksiopaw, okay naman. Nagpiesta ka na sa sarili mo, yung puso mo nagpapasalamat sa Panginoon, sa lamang kasyupaw. Kung papasok ka sa bahay doon, tapos doon nag-inuman, nagsayawan, may mga ribulto, di alam mo naman ang piyesta nila, saan nila inalay? Sa ribulto. So ang Diyos natin na sinasamba natin, hindi ribulto. Buhay, makapangyarihan, nagbabago ng buhay, nagpagalis sa karamdaman, hindi siya makikita sa espiritu. Ang ilang makikita yung mga Diyos nila doon sa mga kilid, nagapatong sa mga altar nila. Sabi ng Biblia, hindi nyo makikita ang Diyos. You cannot touch the Lord because He is Spirit. Yung Diyos nila, makita mo, mahikap-hikap mo. Pag binitik mo yung tayo niyang ilong, di man magsabi, aray. Bakit? Patay. Ang Diyos natin, buhay. Hindi natin pwede ipalit ang Diyos nga buhay na sa puso natin sa mga Diyos nga hindi totoo. Kahit imbitahan ka pa ng kumpare mo, kahit maglitson pa sila doon ng buaya, amen. Hindi ka pwede pumasok sa bahay na nag-anyaya sa iyo upang maupong kasalo nila at na kumain at uminom. Palakpakan natin ng Diyos. Kasi may sabi ka mo sa kay Brother Andile, hindi po. May nangyari kasi yan. Sa Pampanga pa kami na-assign, may kapatiran. Yung anak niya, 2 puro choir member, mga sister. Ngayon, yung mama niya, inimbitahan. Pumasok ay pista, tapos may kapitbahay na parang nagbinyag ng bata. Pumasok doon, sinabay sa pista. Alam mo ano nangyari? Tumakbo anak sa bahay, umiiyak, kuya. Ano nangyari? Si mama na-exorcist. Sabi ng pare, na-exorcist, na demon possessed. Nagwala sa sambahan sa altar, grabing laking babae. Nagkagulo. Sabi ng ura paruko, ipang ano na.
Ngayon, anong nangyari? Nagwala, nilaga sila sa labas. Kinarga sa tricycle, mama na nagawala, dalas pasulaw sa dako ng Sindalan, Pampanga, doon pa kami nagpainiring. Nagpuri kami ng mga beloved co-workers, preacher, lahat, langlihas namin. Hindi pa tapos ang puri, linihas namin, umalis yung demonyo, napalaya ang ating beloved sister. Kaya sabi ko, hindi ka pwede pumasok doon. Sa Bible Huwag kang papasok sa bahay na anyayahan upang maupong kasalo na at kumain at uminom, lalo na sa may simbahan. Amen? Hindi mo simbahan yon. Ikaw ang simbahan ng Diyos. Tayo ang simbahan ng Diyos. We are the temple of the living God because the Spirit of God dwelleth in our heart. And we are the temple of the living God. Ang Holy Spirit sa puso na hindi ka pwede papasok sa templo that they say the temple that made by hands. At makita mo yung mga ginawa ng tao, hindi ka pwede pumasok doon. Dito ka papasok, sa wala ka nakitang ribulto, only nakita mo ngalan ni Jesus. Kaya ikaw ang templo, dapat ka sumamba para palagi bababa sa puso mo ang banal ng Espiritu. Ang banal ng Espiritu mananahan sa puso mo. Kaya bakit? Ikaw ang templo ng Diyos. Mananahan ang banal ng Espiritu sa ating puso. Hindi tayo papasok doon sa templo na gawa ng kahoy, simento at bato nga may mga nakita kang Diyos na ginawa rin ng kahoy, simento. Ayaw po ng Diyos yan. Pinapalalahanan ta kayo, baka estudyante, bitanan kayo ng mga classmate nyo. Jamming kayo doon, baka hindi ka na makauwi sa jamming para mangirig ka na. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung pagkain ang pag-usapan natin, pagkain at inom, kaya mo naman kumain sa labas. Munta ka sa Jollibee, sa Chowking, kumain ka doon. Guys, pili ka lang. Marami ka makainan doon. Maraming drinks doon. Huwag lang yung beer. Amen? Amen. Marami kang makain doon. Wala ka pang problema. Hindi ka pa magkakasala. Hindi pa magalit ang Diyos sa iyo. Payapa at maligaya pa. Hindi pa lalabas sa puso mo ang banal na Espiritu. Dahil ikaw ang templo ng Diyos, palagi mananahan sa puso mo ang banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Diyos, mamana. Everybody say, praise the Lord. Amos chapter 5, verse 21. The book of Amos chapter 5, verse 21. And Isaiah chapter 1, verse 14. Basahin natin. Anong sinasabi ng Biblia? Praise the Lord. Sa aklat ng Amos, kabanata 5, ang talata ay 21. Aking kinapuutan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Aking kinapuputan, kung sa Bisaya pa, ako ginakasukan. Aking hinahamak ang inyong mga kapistahan. At hindi ako malulugod, hindi siya matutuwa, malulugod. Hindi siya mahimuot sa inyong mga takdang kapulungan. Nasa Biblia po 'yon. Amen ba? Kaya nagpulong-pulungan kayo doon dahil sa pista, hindi na, sabi? Hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Pagsalo-salo nyo, kapulungan. Ay kinapuputan ko at inahamak ko ang inyong mga kapistahan at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. Ang ginakalulugan ng Diyos kapulungan, ito. Pumunta ka rito, sumamba ka ng Wednesday, Friday, Sunday, itong kapulungan na kinaluluguran ng ating mahal na Panginoon. Dahil sinasamba natin Diyos sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ilista niyo po yun. Ako'y nasilag, ako nagtamay sa inyong mga kasaulugan, o ako dili malipay sa inyong mga balaan nga panagtigom. Ayaw ng Diyos. Nasilag siya ikapungutan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya wag talaga. Sa Isaiah chapter 1 verse 14, ano naman sinabi? Praise the Lord. Sa aklat ng Isaiah, kabanata 1, ang talata ay 14.
Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagabagan sa akin. Ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. Amen. Palakpakan natin Diyos. Ipinagdaramdam ng aking puso. Ibig sabihin, nasasaktan ang puso ng Diyos sa inyong mga bagong buwan. Yung mga bagong buwan nga kapistahan, kung sa ulog, sa ano na lang. At ang inyong mga takdang kapistahan. Takdang kapistahan. Mga kababagagan sa akin. Masama sa pakiramdam ng Diyos yan. Ako'y pata na nagpadadala ng mga yaon. Ayaw ng Diyos po yon. Amen ba? Bisaya ganina mga pag-ibisaya. Para maintindihan natin, ano yung pata? Inyong bagong pagsubang, ayon, ang inyong pagbagong pagsubang ng mga bulan at inyong gitakda ng mga kasaulugan. Gikaligot-gutan. Iyaligot-gutan pala ng Diyos. Amen? Ang akong kalag, nangahimo sila nga kabugat alang kanako. Gikapuyan na ako sa mga pagpasan ni ini. Kapuyan ng Diyos. Pagpasaan sa inyong mga pista-pista. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya amen? Itong ginugusto ng Diyos ng kapistahan. Last verse. Lucas 14, 12, hangtod 13. May tama din pa ng pista. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 14, ang talata ay 12 hanggang 13. At sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. 13. Datapwat kung maghanda ka, ay anyayahan mo ang mga duka, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Kung maghimo ka daw ng salo-salo o pista kapistahan, huwag mo daw imbitahan ang inyong, huwag maghanda ka daw ng pananghalian, hapunan o pista, ano pa na. Huwag mo daw tawagin yung kaibigan. Huwag ka mang-imbitar yung kaibigan. Ang inyong mga kapatid, pati kapatid, huwag mo imbitahan. Ng inyong mga kamag-anak, ang mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ay kanilang buling anyayahan at gantihan ka. Ang ibig sabihin, baka pag in-invite mo sila, pagdating ng panahon, imbitaran ka nila pag magpista sila, hindi ka na makatanggi. Hindi ka na makabaliban. Dahil bakit? Inimbitahan mo sila eh. Pare, inimbitahan mo naman kami. Imbitahan ka naman namin, punta ka rito sa pista namin. Yun. Kaya ang Panginoon, wise. Amen? Para hindi ka nagantihan, imbitahan ka nila. Kasi paimbitahan ka nila, hindi ka na makatanggi. Hindi ka na makabalibad kasi nag-inimbitahan mo sa noon eh. Kaya ang Panginoon iba, ito, datapwat kung maghanda ka, ay anyayahanan mo ang mga dukha. Yung imbitaran mo yung mga pobre, mga mahirap, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag. Ibig sabihin, kung maghanda ka, yung tamang pag-ibig sa puso mo, yang gusto mo pakainin, yung mga pobre, mga mahirap, ginugutom sa kalye. May mga kapansanan, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag. Kaya wala na sila pangita, hindi sila makakain ng dapat na kainin, kundi yun ang bitahan mo. Yan ekspresyon ng pag-ibig, pagmamahal ng Diyos. Para sila hindi magaganti sa imo ng masama, kundi sila pa'y magpasalamat sa iyo. Dahil hindi mo man sila kamag-anak, hindi mo sila parinti, mo sa kaibigan, mga blukha, mga mahirap sila, mga madungis sila, mga pingkaw sila, may kapansanan. Ngunit bakit imbitar mo? Dahil maawa ka sa kanila nga gusto mo sa pakainin, kung maghanda ka lang naman. Tingnan mo yung Panginoon, napaka-stricto. Amen? Sinabi ko lang to dahil iba yung essence ng Diyos.
Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung totoong paghanda, may inatawag na may proper layunin sa puso mo. Na gusto mong tumulong, magpakain sa ibang tao, walang kasamang kayabangan. Amen. Amen. Hindi ka dapat purihin nila. Uy, nagpakain yan, daming hinanda. Simple ka lang na tao, pero pinapakain mo yung mga taong kawawa. May problema, may kapansanan. Kung mag-celebrate ka lang naman, yun ang imbitahan mo. Naintindihan nyo ba? Kabasi hindi sabihin na pag kinasal na kayo, huwag ka namang imbitar. Huwag ka na magwa ng ninong o mga bridesmaid. Ang imbitarin mo yung mga pilay doon sa kilid, kapakalimos, para pupunta sa inyo, nakaganon tanan. Bridesmaid mo ay bulag. Amen. Bible breeder mo pilay. Amen ba? Sinasabi lang to ng Biblia na yung tabang kung maghanda ka, magpakain ka, yung sa puso mo puno ng pag-ibig, pagmamahal, na hindi ka gantihan ng mga taong sa paligid mo. Amen ba? Amen ba? Pero kung kaya mo naman imbitaran sila nga in return, hindi ka mag-expect in return nga bakit ikaw naman imbitahin nila kasi sila mga sanlibutan. Kahit ka mag-anak mo sila, pero kung sanlibutan, kapitbahay mo yaman sanlibutan, gantihan kanila. Pagdating ng panahon, imbitahan ka, hindi ka makatanggi. Ay, Kristiyano ka, imbitahan ka lang, punta ka dito sa pista namin pare. Oh, anong gawin mo? Hindi ka makabalibad, hindi ka makatanggi, di ba? Ayaw, tanggi pare. Kami gani nang pumunta gani kami sa bahay. Oh, kaya be aware sa mga taong dapat imbitahan mo. Kaya ang Biblia nagpapaalala. Oh? Is it a direct Bible verse but the paraphrase, ang papaliwanag, reflecting warnings against participating in content feast that lack proper heart. That lack proper heart. Kailangan may tamang puso, expression sa iyong pagmamahal. Yan ang gusto ng Panginoon, tamang handaan. Yan po, paghanda ng puso mo, puno ng pagpasalamat. Dahil napakain ka ng ibang tao, walang halong kayabangan, walang halong pagmamalaki, kundi simple ka lang. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Hindi tayo pwede sumama sa handaan dahil bakit? Sumusunod tayo siya ng tradisyon. Last 2 verse na lang para makumplito. Mark chapter 7, verses 7 up to 8, and Colossians chapter 2, verse 7 up to 8. Ito yung mga tradisyon ng mga tao. Praise the Lord. Sa aklat ng Marcos, Kabanata 7, 7 hanggang 8. ang talata ay 7 hanggang 8. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salitsaling sabi ng mga tao. Amen. Praise the Lord. Ang sinusunod nila, mga kapistahan, hindi yan turo ng Diyos. Turo ng tao. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo silang pinangaaral ng mga utos ng mga tao. Tradition of men, teaching people. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Binaliwala nyo ang utos ng Diyos. At inyong pinanghahawakan ang salitsaling sabi ng mga tao. Tradition and teaching of men. Tayo, ang binabasihan natin ay isa lang. Turo ng banal nga kasulatan. Not tradition of men. Rudiment of this world. Hindi po. Kaya, pag sinunod mong utos ng tao, binaliwala mo ang utos ng Diyos. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Kaya ang utos ng Diyos, huwag kayo pumunta sa bahay na nag-celebrate ng mga Diyos-Diyos. Huwag kami makiupo, huwag kayo makikain. Amen ba? Everybody praise the Lord.
Last verse na lang, Galatians chapter 2, verse 7 up to 8. Praise the Lord. Sa aklat ng Galatia, Colossians Colosas, chapter 2, verses 7 up to 8. sa aklat ng taga-Colosas, Kabanata 2, ang talata ay 7 hanggang 8, na nag-uugat at tatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. 8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamagitan ng kanyang pilosopeya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salitsaling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Palakpakan natin ang Diyos. Mag-ingat, alaala ni Apostol Pablo, mag-ingat sa mga kayo'y magsipag-ingat, mag-amping, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopiya. Maraming pilosopo ng tao. At walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Kaya mag-ingat. Maraming tao magaling magsalita, mga pilosopo, pero base mabihag tayo. Ang aral hindi kay Kristo, sanlibutan, at hindi turo ng Diyos, turo ng tao, iba't mga istorya. Maraming tao magaling magsalita eh. Dibatihon, itwist ang Biblia, ganito. Huwag kang magbantay ka. Isa lang tayuan mo. Pinagaling ka ng Diyos. Binago ang buhay mo. Pinoteksyonan ka ng Panginoon. Naging maligaya ka, payapa ka, damang-damo palaging presensya ng Diyos. Ang banal ng Espiritu, hindi yan basta-basta papasok sa puso na marumi. Dahil Holy Spirit yan. Pa hindi banal yung puso mo, hindi papasok ang banal ng Espiritu sa puso mo. Kung bakit naman umiiyak ka, napupuspos ka, dahil susumamo ka, nagsisisi ka, pinatawad ka ng ating Panginoon, kaya maramdaman mo yung presensya ng Diyos, nanginginig ka sa presensya ng Diyos. Bakit? Hallelujah! Templo ka ng ating Panginoon, nananahan ng banas mo sa puso mo, kaya pinakinggan ka ng Diyos. Kahit sino pang bumihag sa inyo, magandang magsalita, ba't ibang taong filosofiya, magaling mag-istorya, huwag mong pansinin sila, baka mabihag ka, huwag mo silang tingnan. Turo ng tao, sila isang istorya ng tao, mga pilosopo, mga nga hindi po turo ni Kristo. Ang turo natin dito, turo ng Panginoon si Kristo na sa banal na kasulatan. Bayaan mo sila, pananahin, paninira. Meron nga dyan sa labas lumabas na sa atin dito, pag tumawag sa akin, si Ande. Si Ande. Hindi na nagba-brother Andy kundi hindi na si Ordin, si Andy. Wala yan si Andy. Puro Andy na lang. Sabi ko, magisikat tuloy ako dahil nakikilala ko namang Andy. Amen. Puro Andy na lang. Wala may problema kung hindi mo ko tawagin brother. Hindi naman ako nagpaparespito. Okay na naman, Andy naman talaga yung pangalan ko. Maliban nung tawagin mo ko Juan. Hindi man ang pangalan ko. Maraming magaling ganun. Magaling magsalita, maninira. Para mawon nilang simpatiya ng tao. Mabihag nila yung puso ng mga ibang Kristiyano na ilang dayain. Banggitin ang pangalan mo, siraan kanila para magbilib sa kanila. Yun ay pamimihag ng kaaway sa pamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pangdaraya ang mga sinasabi nila. Hindi po yan turo ni Kristo. Dito sapat na yung tinuturo natin sa church na to. This book of Saint. Buhay ang Diyos natin. Dito naramdaman ang presensya. Kahit sino pa mang sito na magaling magturo, magaling magsalita. Pag walang Holy Spirit, walang presensya, nothing. Kaya sabi ng mga pastor, maraming simbahan magaling magsalita, pero pag hindi nag-move ang Holy Spirit sa kaligtaan nila, hindi yan sila sinasamahan ng Diyos. Pero pag magsalita ka, may panganambahan ka, kumikilos ang presensya, nagsisigawan tayo, nag-iyakan tayo, umiyak tayo, naghalong luha, sipon natin, nanginginig tayo, kasama natin ang Diyos.
Kahit sino pang magaling magsalita sa iyo, maninira, pilosofa, bihagin kayo, hindi kayo madadala. Bakit? Ang presensya ng Diyos banas nananahan sa puso mo. Ikaw, tayo ang templo ng Diyos. Bakit? Nananahan sa puso natin yung banal ng Espiritu. Yun ang timbre, patik natin pagdating ng araw. Langit, tanggapin tayo sa langit. Bakit? May silyo tayo. May tatak tayo, patunay na tayo anak ng Diyos. We are sealed by the Spirit of promise. Kaya minamahal, patuloy magpakumbaba, magpaubos lamang, pasakop, sunod sa Diyos. Dahil kailanman hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Huwag lang tayo magmayabang. Dahil galit ang Diyos sa taong mayabang. Sabi niya, santaon sa Diyos. Rebukin sa Diyos ang tao nagpalalo, nagmamataas. Ngunit, bigyan niya ng maraming pagpapala yung taong nagpapakumbaba. Awitan natin, Diyos pamalan, singgit, hallelujah. Diyos natin buhay at totoo dito. Hallelujah! Papasukin natin sa puso natin yung banal na Espiritu na tayong templo ng ating Panginoon. Karapat-dapat kang papurihin ang iyong kapalaran. Hallelujah! Karapat-dapat kang purihin. Sa iyong pangalan, lahat luluhod. Sa iyong pangalan, may kagalingan. Sa iyong pangalan, mayroon kaligtasan. Hallelujah! Ikaw si Jesus ang manunubos sa iyong pangalan. Kami mananahan. Kahit takot, puno ng kaguluhan. Paligid maraming unaluan. Kahit ano mangyari sa buong daigdig, Jesus, ikaw ay patuloy namin papurihan, Lord. May buhay kang Diyos, totoo at kabahanan. Ikaw aming liwanag, Lord. Aming nanaanan. Imaninan. Magisan man kami sa aming tinataanan. Ikaw si Jesus. Sa iyong pangalan, lahat luluhod. Luluhod tayo sa pangalan ng may kagalingan sa kalamdaman sa pangalan. Mayroon kaligtasan. Ikaw din, Jesus. Singgit. Abutin natin puso ng Diyos. Hallelujah! Manalangin sa pangalan. Kahit kita ang puto na kaguluhan, kabiguan. Paligid malapit na unawan. Jesus, ika'y patuloy,
pagpupuri sa iyo, Lord. Hallelujah! Singgit, hallelujah! Ang iyong pangalan patuloy namin papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Mayroong kaligtasan, mayroong kagalingan. Ang iyong pangalan, mayroong kapagalingan. Hindi sa ibang Diyos nga pangalan, hindi sa mga Diyos-Diyos, kundi sa ating totoong Diyos ng pangalan niya si Jesus. Mananahan tayo sa pangalan ng Panginoon dahil mayroon, hallelujah, kagalingan ng karamdaman. May kaligtasan, hallelujah, ipagbabago. Pariyo natin sa puso natin ang banal na Espiritu ang ating Panginoon. Pinagpala na sila ng mga pinagpapala. Ito ang Diyos natin pinaglingkuran sa ministeryo ito. Totoo ang malapastor, propeta ng Diyos. Wala nang ibang kapares. Wala nang iba. Kaya saan ka pa pupunta? Wala ka nang ibang puntahan ng simbahan. Dito tinuturo ang buong katotohanan. May privat ebidensya. May kapangyarihan. Hallelujah! Kaya mga kapatid, mga isunan, habang naramdaman yung presensya, manalangin kayo dyan, kausapin nyo ang Diyos. Patuloy kami pag-usap sa Panginoon. Patuloy niyong susiyon yung puso nyo. Ipanahan yung presensya sa puso nyo. Habang pinapatanggap ang ating mahal na kapatid. Brad, tanggapin mong Panginoon. Habang nakapikit iyong mata, buka mong bibig, dawatang Panginoon. Isulti mo, lito ka, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginisos, Ginoo, salamat. Si mong gugma, kaluoy alang kanako. Ginala mo ko yung dangdapita, aron luwason. Pasayluha ko, Ginoo, sa tanan nga akong naimo nga sala. O ginawat ko ikaw karon nga akong personal nga mangluluwas. Diyos og hari sa akong kinabuhi. Sinuwas ako, Ginoo, apil akong tibok banay. Islot akong ngalan sa langit. Imo akong tinuod mo nga anak sa kasing-kasing, sa binuhatan o kamaturan sa ngalan ni Jesus. Ang gidawat. Amen. O Panginoon, salamat sa kaluluwan to. Lumapit siyang paanan at dinala mo siyang paanan. Patawarin mo siya. Kawaan mo siya. Pagalingin mo ta. Lutasin problema. Baguhin mo siya. Nga itong sinugdanan, umpisa siyang pagpangalagad kanimo. Mo mangkumilos ka sa puso nila. Manahan ka sa puso niya, Lord. Iwasa siya sa pangalan ni Sundalay Mana Pastor. Amen and amen pa sa Lord. Brad, si mong pagpadayon, may upat nga reglamentong kaluwasan. Ang imo-gimo, duwa pa lang. Pagtuo o paginulsol. Napay nabilin nga duwa. Bautismo sa tubig, sa ngalan ni Jesus, aron mapasaylo imong sala. O pang-upat, madawat nimo ang balaang espiritu. Ang Dios sa langit, mukunsad sa imong kasing yan ang manahan, kung sa Tagalog, mananahan sa puso mong ating mahal na Panginoon. Amen? May tubig, Bert? Wala. So, mabautismo, may tubig dyan. May baptismal tub, may sanina, gyapon. Kumplito. Isulob nimo, hindi na mabasa. Mabautismo ka, kumplito, imong kaluwasan. Pag uli mo si balay, pinagpala ka na ng ating pagtiktado ka ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Manalangin tatanan mga minamahal sa atong sakit, problema, panginanglanon. Hallelujah! O panakin ng Diyos, ang malas pa yung susunod na langin ng dalit barest. Beloved parents in the Lord, sa oras na to, Lord, nakikita mo ang bawat puso ng anak mo. Nakikinig, napakinggan mo ang bawat buka ng ilang mga bibig. Alam mo kung anong ilang kahilingan sa iyo. Wala may tago sila. Abutin mo sila yung kapangyarihang kamay. May makarantaglay karamdaman, pagalingin mo, ayuhang sikit balatian nila. Lutasin mo problema na sumala problema na ikapas sila, Lord. Touch them, Lord.
sobre problems and uncertainties, Lord. Forgive me, Father, right now, my God, in the name of Jesus. Sing it, hallelujah. Okay, matong gamay sa ulo nyo, i-review. Bandunga. Babanggam sa liwala sa mga malapas. Bandunga nyo. Sa Panginoon Jesus, I bind the power of darkness, demons, and permit the sickness and disease. Cast out from me right now. In the might of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed. Right now, problems, vices, be blessed, touch him financially, physically. Bless them, Lord, right now, my God. Receive healing, Jesus' name. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos. Manindong kita, lukso, bayo kamot, do ka buok, lukso kita, tulo ka bisis, singgit, kusog, hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Na mahal, ayaw mag-absent. Dayo na, Biyernes, ating overnight prayer. The same time, sa Sunday po, ating ang Holy Supper. So, lahat ng mga ginagamit, from beloved preachers, instrumentalists, webcast, lahat ng mga choir, children, single, adults, finest, kailangan natin mag-fasting po, mga minamahal, para sa ating sagradong puso, mapatawad ng Diyos. Palain na langinan kita sa Holy Supper po. So padayon po ang ating pagpangayo kaninyo sa mga pledges para sa ating crusade, anniversary crusade, higit sa lahat, sa ating mga chapel na pinapatayo. At labaw na gayon yung ating chapel diya. Ang dako pa kayong atong ating manundia, mga minamahal. May balance pa tayo. May practice ang single square ugma alauna sa hapon. Sayo ka mo para sayo kita mo man kay paguman yung practice alas 4 magsugod na kami puri dire. Amen? Kung magpauli pa mo, magditso na mo fasting, mas mayo para kamoy palanginan sa ating Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Yagi nyo sa boxes. Mga box natin nga puti para sa TV program. At ang brown ay sa mga chapel po natin yan. Patuloy nyo ihulog yan inyong mga pledges. Para pagdating ng panahon, mayroon tayong magawa, magastos pag tama ng oras na mag-start na tayo ng construction sa ating malaking chapel dyan sa Tabang at Kaluoy sa ating Malapanginoon. Brother Preacher Dante Makabayag, pagpuri niyo po ang ating pagtatapos. Ito ay isang kamay, maminamahal, para pingan kita sa Diyos sa ating pagpapauli. Amen. Agad Bishop po, Pinodon Preacher Andy Binyas. Timalangin magpasalamat sa Ginoo minamahal. Hallelujah. O labing kamahalan, sa kanan mo, gusto ka pasalamat, God, yung balang tibong panimbangon, bago nang natapos yung midweek service, Ginoo. Salamat, ikaw nag-amping, si mga anak, pagtambong ni balang tibong babansang kabisita, ikaw nag-iusa ka namang tanan, pinas mong grasya kaluoy, Ginoo God. Salamat ikaw sa pagsugod sa MC, sa mapagdaig, sa Joyful, sa Solim nga lawiton, Ginoo. Salamat ikaw nagadiho, God, nagatagbo sa tanan, sa espirituan mo, pinanglan sa mga anak, there's Jesus, bisan pa, Ginoo God, sa mabuhing kadaogan sa mga anak, nga muna paminawan, testimonyo, Ginoo, parang nagbantar, protection, nagapanalangin, kanunay, Jesus, sa bisan pa, Ginong Jesus, God, hallelujah, sa nawiton, sa labid, Single and Youth Choir, Ginoo, there's Jesus, Beloved Jesus Finest, Jesus Choir, Ginoo God, hallelujah, sa paghatag, sobra sa sa itong paghatag, nga kanunay ka pasabot, si mong anak, ka paghatag, may tuburan, sa nang panalangin, Ginoo, isa ba sa iyong pulong, nga gidala mo sa lagad, ikaw nagpanalangin sa iyong pulong, ipatuhop mo sa kasing-kasing, nga mayroon ko din kabayan, Ginoo, so samtang nagabaabot sa mong pagbalik, there's Jesus, kami naghangyo sa mga mahal ngalan, nagpaambot sa parents, the Lord, Pastor Wesley Mida Mamadeers, and Pastor Lina kami, Almeida, Ginoo, yun sa may pag-amping, pangos politikumanan sa mong pagpamauli, ikaw mag-auban, nga puno sa kalipay, puno sa kalinaw, puno sa proteksyon, puno sa dasi, Ginoo God, balik mo kami sa overnight prayer, uban si mga anak, mamakatambong sa magbisay, husaon may tanan, bilis mong grasya kaloy, grasya mong natin, simgahan ngalan, sa Anong Kristo. Amen. Amen. God bless you po. Ito ang Brother Preacher Dante.